Welcome sa online Bible study natin. Ito po si Pastor Erwin Dabanden, nagsisikap na may bahagi ang salita ng Diyos. Ang title ng mensahe natin ngayon ay, Ang Hari na Itinalaga ng Diyos. Hinango natin ito mula sa Isaias Kabanata 9, talatang 6. Dito, ipapakita natin na malayong-malayo ang traditional na interpretation, binibigyan nila ng diin na ang walang hanggang Ama at makapangyarihang Diyos ay si Jesus ang tinutukoy. Narito ang mga talata, Isaias Kapitulo 9 versikulo 6, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamanghamanghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Hebreo text, Kiel Yulad Lano, Benitan Lano, Vatahay Hamizra al-Shikmo, Vayikresemo Pilayets, El Gibor, Aviad, Sar Shalom. Isinama ko ang original na salin sa Hebreo upang makuha natin ang tunay na kahulugan nito. Binabasa natin ang mga talatang ito ayon sa kasalukuyang context, kaya hindi natin nasasagot ang tamang kahulugan nito. Mga kapatid, sa panahon ng Isaias, ang Juda ay nasa matinding kadiliman, gyera, takot, maling pamumuno, at espiritual na pagtalikod. Ngunit sa gitna ng dilim, may pangako ang Diyos, sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak. Ito ay hindi pahayag na ang batang ito ay Diyos Ama, o bahagi ng isang tri-personal na Diyos. Kundi isang anak ang ibinigay, isang hari na itinalaga, isang Mesiyas na ipinangako, isang tagapamunong magiging daluyan ng kapayapaan at katarungan. Ang mga talata ay nagsasabi na ang Mesiyas ay ibinigay. Hindi ibig sabihin na ang Mesiyas ay Diyos mismo, kundi siya ay sinusuportahan at ginagabayan ng Diyos, upang magbigay ng tamang payo. Kung Diyos ang tinutukoy rito, bakit gumamit ng mga salitang, ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat? Ang Diyos ay hindi ibinibigay, wala siya sa ilalim ng ibang awtoridad o pamamahala para ibigay at utusan ito. Kung ang Mesiyas ay nauutusan, katunayan yun na ang Mesiyas ay hindi Diyos. Marahil, mayroon siyang mataas na katungkulan sa langit na malapit sa puso ng Diyos, kaya ipinagkatiwala rito ang pagliligtas sa tao. Ang apat na titulong ibinigay dito ay hindi ontological titles o hindi umiiral, kundi functional royal titles, katangian ng isang haring pinili at pinalakas ng Diyos. Hindi ito ang Diyos Ama na nagiging anak. Hindi rin ito indikasyon ng Trinity. Ito ay ang Mesiyas na gagamitin ng Diyos ayon sa kanyang layunin. Ang Isaias Kapitulo 6 hanggang 9 ay tinatawag na Book of Emmanuel, at ang Kabanatang 9 na ay bahagi nito, mga propesya tungkol sa darating na Davidic King. Ang Juda noon ay nangangailangan ng matuwid na pamumuno, tunay na tagapagtanggol, hari na hindi tuwali, leader na nakatuon sa Diyos. Kaya nagbigay ang Diyos ng pangako, darating ang anak na siya niyang gagamitin bilang tagapagligtas ng bayan. Sa kasaysayan ng mga hari sa silangan, ang mga trono names ay mga titulong pangkarangalan, hindi literal na pagkakakilanlan ng likas na pagka-Diyos. Functional titles, isa, kamanghamanghang tagapayo, Pilayets, ang hari na kanyang ipapadala ay mamamanghaka sa kanyang mga payo, taglay ang karunungang nagmumula sa Diyos. Ang Juda sa panahon na ito, ang mga leader ay walang vision para sa bayan, ang mga tao ay nagkakanya-kanya ng lakad, walang gumagabay para lumakad sila sa tamang landas. Dahil dito, nangangailangan talaga ng isang leader na gagabay sa kanila sa tuwid na landas. Ang inaasahang tagapayo ay hindi mga politikong tawoli, mga manghuhulang nagpapaligaw, at mga leader na hindi kumukonsulta sa Diyos. Ang ipinangakong Mesiyas ay Pilayets, o kamanghamanghang tagapayo, pinayuhan, pinapatnubayan, at pinalalakas ng Diyos. Application sa atin, hindi natin kailangang maging Diyos ang Mesiyas upang siya'y maging tagapayo, ang mahalaga ay ang Diyos na Ama ang nagbigay sa kanya ng karunungan. Kung siya ang wonderful counselor, dapat siya ang ating sundan, hindi ang social media, hindi kultura, hindi tradition, hindi emosyon. Ikalawang functional titles, 2. Makapangyarihang Diyos, El Gibor, ang hari na may Diyos na kanyang lakas. Hindi Diyos ang bumaba kundi ang anak ng Diyos bilang sugo, bilang representative. Ito ang naglilingkod sa atin sa pangalan ng Diyos Ama.
Nararamdam natin ang kapangyarihan ng Ama sa pamamagitan ni Jesus. Sabi ni Jesus, 13, "At anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko, upang maparangalan ng Ama sa pamamagitan ng Anak. 14, Gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko." Juan Kapitulo 14 versikulo 13 hanggang 14. Bilang sugo, binigyan ito ng Ama ng awtoridad, ang panalangin na gagamitin ang kanyang pangalan, iyon ang kanyang papakinggan. Maraming mali ang pagkakabasa sa makapangyarihang Diyos. Sa Hebreo, ang El ay maaaring gamitin sa kahulugan na makapangyarihan o autorisado ng Diyos at ginagamit sa mga makapangyarihang tao tulad ng mga pinuno at nangunguna sa bayan. Ang Gibbor ay warrior, bayani, mandirigma. Kaya kung pagsasamahin mo ang dalawang salita, ang El Gibbor, ito ay lalabas na ang makapangyarihang bayani o mandirigma. Sa Isaias Kapitulo 10 versikulo 21, ang terminong El Gibbor ay tumutukoy kay Yahweh. Subalit sa konteksto ng Isaias o ang tinatawag na Book of Emmanuel, ito ay tumutukoy sa maharlikang titulo. Ang ibig sabihin nito, ang mga hari ay binibigyan ng mga titulong hango sa Diyos. Tulad halimbawa ng mga emperor, sila ay kinikilalang Diyos noong unang panahon. Sa konteksto ng mga Hudyo, ang mga lider ay hindi kinikilalang Diyos, kundi daluyan ng lakas ng Diyos. Maging si David, kinikilala niya na ang Diyos ang pinagmumula ng kalakasan, si Yahweh ang lakas ko't kapangyarihan, siya ang sa akin nagdulot ng kaligtasan, Awit Kapitulo 118 versikulo 14. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi ang Mesiyas ang Diyos na mandirigma, kundi siya ay mandirigmang may kapangyarihan ng Diyos, isang haring pinapalakas at pinuprotektahan ng Diyos sa kanyang tungkulin. Ano ang kaugnayan nito sa atin? Ang lakas ng Mesiyas ay hindi nagmumula sa sarili niyang pagka-Diyos, kundi nagmumula sa Ama. Kaya kung siya ang mighty God sa functional sense, ibig sabihin, ang Diyos ang lumalaban para sa atin sa pamamagitan niya. Sa Mateo Kapitulo 28 versikulo 18, ganito ang sabi, "Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa." Sabi ni Jesus ibinigay na sa akin, ibig sabihin ay may nagbigay. Binigyan lang siya ng kapangyarihan hindi sa kanya galing. Sa unang Pedro Kapitulo 3 versikulo 22, ganito ang sabi, na umakyat sa langit at ngayoy nasa kanan ng Diyos. Naghahari siya roon sa mga anghel at sa mga kapangyarihan sa langit. Umupo sa kanan ng Diyos, ibig sabihin ay, naroroon ang Diyos, hindi niya pinaalis o kaya ay pinalitan ang Diyos. Naupo lang ito sa kanan ng Diyos, respeto sa trono ng Diyos. At sa Juan Kapitulo 3 versikulo 35, ganito rin ang sabi, iniibig ng Ama ang Anak, at ibinigay niya rito ang pamamahala sa lahat ng bagay. Ibinigay rito ang pamamahala, ibig sabihin, talagang may nagbigay. Ikatlong functional titles, Everlasting Father, Aviad, ang anak na isusyugo ay maghahari ng pangwalang hanggan, hari na may pangmatagalang pag-aalaga. Siya ay mag-aalaga bilang mapagmahal na Ama. Hindi mismo siya ang Ama, kundi isinugo siya ng Ama, upang ipadama sa mga tao ang kanyang pagmamahal. Sa pamamagitan ng Mesiyas, nararamdaman natin ang Ama. Ang haplos ng Mesiyas ay haplos ng Ama. Hindi niya tinatanggap ang titulo na Diyos Ama. Hindi siya nagiging Ama sa ontological sense. Sa panahong Hebreo, ang hari ay tinatawag na Ama ng bansa, dahil siya ang tagapag-alaga at tagapagtanggol. Kahit sa ating kapanahunan ngayon, ganito rin ang turing natin sa Pangulo na bansa, Ama ng bansa. Ang Aviad ay, Everlasting Father, Ama sa habang panahon. Ama ng walang hanggang dynasty, walang kapalit at kasunod. Ama ng kanyang bayan bilang tagapagtanggol. Siya ay parang Ama, hindi ang Diyos Ama, ang Ama ay iisa, ang Diyos. Ang Mesiyas ay anak na ibinigay, hindi Ama na nagkatawang tao. Pero siya ay parang Ama sa kanyang nasasakupan, nagbibigay nag-aalaga, protection, at nag-aaruga. Application, kung ang Mesiyas ay parang Ama, dapat lumapit tayo sa kanya para sa pag-aaruga at direksyon, subalit hindi natin siya ipapalit sa tunay na Diyos Ama. Ikaapat na functional titles, Prince of Peace, Sar Shalom, ang hari na tagapagdala ng kapayapaan. Ang Shalom ay higit sa katahimikan. Ito ay kaayusan, kaganapan, maayos na relasyon sa Diyos. Bilang Sar Shalom,
Ang Mesiyas ay ang pinunong nagdadala ng kapayapaan, hindi dahil siya ang Diyos ng kapayapaan, kundi dahil ang Diyos ang nagbigay sa kanya ng misyon na iyon. Lumapit tayo sa kanya kung naghahanap tayo ng kapayapaan. Diyos ang pinagmula ng kapayapaan, ang Mesiyas ang daluyan. Diyos ang lumilikha ng kapayapaan. Ang Mesiyas ang naghahatid nito sa lupa bilang itinalagang hari. Application, kung gusto natin ng tunay na kapayapaan, kailangan nating sundin ang prinsipe ng kapayapaan, isang nilalang na kinilala, pinili, at pinuspos ng Diyos. Conclusion, mga kapatid, sa 4 na titulong ito, 1. Wonderful Counselor, sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa kanya ng karunungan. 2. Mighty God, Mighty One, dahil ang Diyos ang kanyang lakas at tagapagtanggol. 3. Everlasting Father, dahil siya ay pinuno na mapagmahal na Ama, pero hindi siya ang Diyos Ama. 4. Prince of Peace, dahil siya ang daluyan ng kapayapaan na mula sa Diyos. Lahat ng titulo ay mula sa Diyos Ama, at ang Mesiyas ay lingkod, anak, at kinatawan, hindi kapantay ng Diyos sa likas, kundi itinalaga ng Diyos upang magdala ng liwanag sa mundo. Invitation, challenge, mga kapatid, narito ang tanong, pinapayagan mo ba ang Mesiyas na maghari sa iyong buhay bilang itinalagang tagapamuno ng Diyos? Siya ba ang tagapayo mo? Madalas ka bang sumasangguni sa Diyos? Siya ba ang daluyan ng lakas mo? Lagi ka bang umaasa sa Diyos? Siya ba ang nag-aalaga sa iyo? Nagpapakanlong ka ba sa Diyos? Siya ba ang nagpapakilos ng kapayapaan sa iyong puso? Sa Diyos ba natin hinahanap ang kapayapaan? Ang Diyos Ama ang nagbigay sa anak. Ang anak ang nagdadala ng kanyang plano at layunin sa tao. At tayo ay tinatawag na magpasakop sa haring kanyang itinalaga. Si Jesus lang ang Mesiyas, ang Kristo, ang isinugo upang maghari sa atin. Tinatanggap mo bang maghari si Jesus sa iyong buhay?